Magandang morning mga kakaiju at welcome back sa ating channel. Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Lin Moyo sa Godlike Necromancer Chapter 3. Nagsimula ang kwento natin nang makita niyang Lin na level 7 na si Lin Moyo. Kaya sinimulan niya itong tawaging Boss Lin Moyo. Tinanong niyang Lin si Lin Moyo kung maari niyang isama, nagmamakaawa siya kay Lin Moyo. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na gagawin niya ito sa susunod. Nagsimulang kumikinang ang mga mata niyang Lin. Sinabi niya kay Lin Moyo na hihintayin niya ito sa pasokan ng paaralan bukas. Ngunit kinabukasan nang pumunta siyang Lin sa paaralan, wala roon si Lin Moyo. Sinabi ni Principal Luyon kay Yang Lin na pumunta si Lin Moyo sa Shanghai, suburbia. Nagalit si Yang Lin nang malaman niyang niloko siya ni Lin Moyo. Sumigaw siya na lalabanan niya si Lin Moyo. Ngunit sinabi ni Principal Luyon kay Yang Lin na sumuko na lang dahil hindi siya mananalo laban kay Lin Moyo sa Shenxia Empire Exchange. Inilagay ni Lin Moyo ang kanyang kamay sa isang mana stone para i-verify na siya ay isang mamamayan ng Shenxia Empire na may level 1 na otoridad at walang kontribusyon na puntos. Pagkatapos, pumunta si Lin Moyo upang tingnan kung mayroong anumang misyon na angkop para sa kanya. Nakita ni Lin Moyo ang ilang mga kagiliw-giliw na misyon. Sila ay para sa pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng green sprout grass. Ang presyo 50 ginto bawat bahagi. Pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng black wall skin. Presyo 20 ginto bawat bahagi. At pagkolekta ng walang limitasyong halaga ng beast bone. Presyo 30 ginto bawat bahagi. Naisip ni Lin Moyo na napakaraming ginto ang ibinigay para sa misyon na ito, kaya malamang na medyo mahirap ito. Ang kahirapan sa mga domain ay ikinategorya sa normal, nightmare, at hell. Normal na kahirapan ay pumatay ng ilang goblins. Ang nightmare difficulty ay maraming beses na mas mahirap kaysa sa normal at imposibleng makapasa ng walang malakas na grupo. Tungkol sa hell difficulty, hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng mga normal na propesyon. At mukhang hindi kakaya ni Lin Moyo ang misyon na ito na nasa hell difficulty sa ngayon. Bago umalis sa lungsod, sinuri ng bantay ng lungsod ang level 7 Necromancer Identification Card ni Lin Moyo. Naisip ng guard, anong propesyon ang isang Necromancer, at aling academy ito, na nagpapahintulot sa isang level 7 sa labas ng bayan. Sinabi ng gwardya kay Lin Moyo na naging aktibo ang kanyang traveling certificate, kaya malaya na siyang makakapaglakbay sa mga lungsod ng Xianxia Empire mula ngayon. Binalaan din ng gwardya si Lin Moyo na maraming halimaw sa labas, kaya ingatan ang sarili niyang kaligtasan at maging mas maingat, lalo na sa gabi, kung makatagpo siya ng anumang panganib. Pinahihintulutan siyang bumalik dahil pinakamahalaga ang kanyang buhay. Nagpasalamat si Lin Moyo sa kanya at sinabing gagawin niya yon. Sa labas ng mga pader ng lungsod, mayroong isang kaparanga na hindi lamang isang pader. Ito ay dalawang magkaibang mundo sa loob at labas ng lungsod. Naririnig ni Lin Moyo ang mga ungol ng mga hayop mula sa malayo. At maging ang hangin ay umaagos na may amoy ng dugo. Isang goblin ang nagtatago sa likod ng isang bato. At naramdaman ni Lin Moyo ang presensya ng goblin. Sinabihan niya ang kanyang skeleton warrior na patayin ang goblin na yon. Tumalo ng goblin na yon kay Lin Moyo, isa itong level 10 goblin, ngunit alam ni Lin Moyo na ang level 10 goblin ay halos walang kaya sa isang skeleton warrior na may stats na 375. Nang tamaan ng goblin na yon ang Black Iron Skeleton Warrior ni Lin Moyo, wala itong pinsala sa mandirigma. Natakot ang goblin at pinatay ng skeleton warrior ni Lin Moyo ang goblin na yon. Biglang, isang grupo ng mga goblins na yon ang sumalakay kay Lin Moyo. Sinimula ng lahat ng mandirigma ni Lin Moyo na patayin ang mga halimaw na yon. Si Lin Moyo ay nakatayo doon na walang ginagawa. Iniisip ni Lin Moyo ang kakayahan ng isang level 7 goblin. Kung nagawa niyang makasabay sa kanyang bilis, malamang na makakarating siya sa level 15 sa huling pagsubok. Iniisip ni Lin Moyo na ang kanyang kapatid na babae ay nakarating sa level 16 bago ang huling pagsubok. Paano niya nagawa yon? Nang maisip ni Lin Moyo ang mga araw na ginugol kasama ang kanyang kapatid, sinabi niyang papasok siya sa Xiajing Academy para sa kanya. Nag-level up si Lin Moyo mula sa level 7 hanggang sa level 10. Walang malaking pagbabago sa iba pang stats sa tuwing mag-level up ito.
tataas lang ito ng 10. Ngunit ang espiritu ni Lin Moyu ay nasa 300, tumaas ng 120 puntos. Magkakaroon daw ng malaking boost pagkatapos maabot ang level 10. Si Lin Moyu ay kabilang sa mage profession, kaya ang pinakamalaking boost ay ang spirit. Hindi akalain ni Lin Moyu na maaabot niya ang level 10 ng ganoon kabilis. Ang talento ni Lin Moyu ay naging mas malakas din, ang Skeleton Warriors ay nag-level up sa Bronze, ang Bronze Skeleton Warriors ay nasa level 10 na may 1,500 stats, hindi lang yon. Ang isang Bronze Skeleton Warrior ay may aktibong rage skill. Sinabi ni Lin Moyu na tila kaya niyang pamunuan ang lugar na ito gamit ang kanyang Bronze Skeleton Warrior, ngunit nang tumingin si Lin Moyu sa paligid, nalaman niyang naalis niya ang lahat ng halimaw sa paligid. Biglang dumating ang isang araw patungo kay Lin Moyu. Ang palasong iyon ay tumama sa balikat ni Lin Moyu. Ang passive skill ni Lin Moyu, ang damage transfer, ay na-activate at ang damage ay nailipat sa kanyang Skeleton Warrior. Nakita ni Lin Moyu ang isang batang babae na tumatakbo palapit sa kanya. Naisip ni Lin Moyu, sino ito? Ngunit nang tingnan ni Lin Moyu ang kanyang mga damit, napagtanto niya na malamang na siya ay isang profesyon ng assassin at ang umatake sa kanya ay maaaring isang profesyon ng archer. Ang babaeng iyon ay tumakbo palayo doon. Pagkatapos nito, dalawang lalaki, ang isa ay may magic staff at ang isa ay may pana, ay lumapit kay Lin Moyu. Alam ni Lin Moyu na sila ang umatake sa kanya. Inalis ni Lin Moyu ang araw na iyon, iniisip na mali ang kanilang direksyon. Hinding-hindi nila makukuha ang assassin na iyon. Sinabi ng mage na ang tao iyon ay isang tusong assassin na malamang ay nakatakas na. Tinawag ng lalaking nakapana si Lin Moyu na bata, at tinanong siya kung may nakita siyang taong may itim na damit na dumaan. Hiniling ni Lin Moyu sa lalaking iyon na humingi ng tawad dahil tumama ang kanyang palaso kay Lin Moyu. Nagsorry ang lalaking may pana na iyon kay Lin Moyu, sa pag-akalang si Lin Moyu ay natama ng 0, ngunit kahit papaano ay ayos lang siya. Sinabihan siya ni Lin Moyu na huwag na lang ulitin. Galit na tumingin kay Lin Moyu ang lalaking may pana dahil wala siya sa magandang mode. Ngunit nang makita ng isa pang lalaki na mayroong isang Skeleton Warrior sa tabi ni Lin Moyu, naisip niya na si Lin Moyu ay isang undead summoner. Anya na ang mga nakatagong kriminal na may itim na kaisipan lamang ang makakapagising sa mga kasuklam-suklam na profesyon kagaya ng pagsummon ng undead. Sinabi niya sa isa pang lalaki na si Lin Moyu ay tiyak na hindi mabuting tao. Sinabihan siya ni lalaking may pana na pigilan ito, at pareho silang umalis doon. Sinabi ni Lin Moyu sa kanila na dapat nilang ituring ang kanilang sarili na maswerte. Tatawagin na sana ni Lin Moyu ang lahat ng kanyang Skeleton Warriors. Iniisip niya na kung gumawa sila ng isang bagay, babalikan nila ito ng 100 beses na mas masahol pa. Pagkaraan ng ilang oras, umupo si Lin Moyu sa isang bato habang pinapatay ng kanyang mga skeleton soldiers ang level 10 at level 11 goblins. Iniisip ni Lin Moyu na bumababa ang mga basi na nakukuha niya pagkatapos ng level 10. Ang karanasang kailangan para mag-level up ay tumaas ng 3 beses. Ayon sa mga kalkulasyon ni Lin Moyu, kailangan niyang pumatay ng 5,000 goblins upang mapataas ang isang level. Hindi niya akalain na maaabot niya ang level 11 ngayong gabi, kahit na ang Skeleton Warriors ay patuloy na pumatay ng walang pagod, hapon na noon, at naisip ni Lin Moyu na wala na masyadong oras. Hindi na siya makakabalik. Naisip ni Lin Moyu na kung gusto niyang makapasok sa Xiajing Academy, kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap kaysa sa iba. Sa gabi, nagsindi ng apoy si Lin Moyu sa kagubatan. Nakaupo si Lin Moyu sa harap ng apoy na nag-iisip na batay sa kasalukuyang bilis ng pag-level up, maaabot niya ang paligid ng level 13 bukas. Ngunit hindi pa rin malinaw kung makakarating siya sa level 15 sa pamamagitan ng araw pagkatapos. Pagkatapos maabot ang level 15, ang bilis ng pag-level up ay bababa din. Kung aabutin ng isang araw para makabalik, maaabot lang niya ang level 60. Naisip ni Lin Moyu kung paano nakapag-level up ang kanyang kapatid sa oras na yon. Alam niyang isa siyang sword dancer, isang legendary na propesyon, ngunit hindi niya malampasan kung gaano kabilas nag-level up si Lin Moyu. Naisip niya na baka may na-miss siya,
Naisip niya na sa Shihai Dongyeon, nakipagtulungan, kaya ang kanyang kapatid na babae sa ibang tao at sinalakay ang nightmare difficulty na Dongyeon na may mas maraming XP. Kaya naman nasugatan siya nang makabalik siya noon. Naisip niya na maaring tama ang kanyang hula, kaya nagpasya siyang pumunta at tingnan bukas. Biglang may narinig na yabag ng isang tao, naging alerto si Lin Moyu at ang kanyang skeleton warriors. Inisip ni Lin Moyu na ito ay isang leveling professional, ngunit walang gaanong tao ang mag-leveling dito sa hating gabi. Nawala ba sila? Ito rin ang assassin na nakita ni Lin Moyu kaninang umaga. Tinanong ng assassin na yon si Lin Moyu kung mayroon siyang pagkain. Binigyan ni Lin Moyu ng kamote ang assassin na yon. Inalis ng assassin ang kanyang maskara na nagpapakita ng magandang muka sa ilalim. Agad na kinain ng dalaga ang kamote nang hindi ito nilalamig. Tinignan siya ni Lin Moyu at naisip niyang gutom na siya. Biglang nabilaukan siya. Pinainom siya ni Lin Moyu ng tubig. Pagkatapos uminom ng tubig, nagpasalamat ang batang babae kay Lin Moyu at tinanong siya tungkol sa kanyang pangalan. Walang sinabi si Lin Moyu sa kanya. Sinabi ng dalaga kay Lin Moyu na kung hindi siya mahilig makipag-usap, bakit hindi nila pag-aralan ang mga skills sa isa't isa. Parehong si Lin Moyu at ang babaeng assassin na yon ay hinawakan ang mga daliri ng isa't isa upang pag-aralan ang mga skills. Ngunit nakatanggap si Lin Moyu ng abiso na nabigo ang pagsusuri, wala siyang nakuhang impormasyon. Tumawa ang assassin girl, sinabing walang nakuha si Lin Moyu. Tinignan niya ang impormasyon ni Lin Moyu at nalaman na ang pangalan niya ay Lin Moyu, level 10, at ang kanyang trabaho ay isang necromancer. Sinabi niya na hindi pa niya narinig ang tungkol sa trabahong ito bago tinatawag itong kakaiba. Tinanong ng babaeng yon si Lin Moyu kung may nakita siyang kalansay na nakatayo sa tabi niya noong hapon, iyon ba ang summon niya? Sinabi niya na ang undead summons ay napakabihira. Tinanong ng babaeng yon si Lin Moyu kung bakit hindi siya nagsasalita. Nakamut ba siya? Kahit na hindi siya kamukha nito, tinanong siya ni Lin Moyu kung bakit natuwa ang assassin girl nang malaman niyang nakakausap si Lin Moyu. Tinanong siya muli ni Lin Moyu kung bakit. Tinanong ng babaeng yon si Lin Moyu kung nagtatanong siya kung bakit hindi nagtagumpay ang analytic skill ni Lin Moyu. Nakita niya ang badge at sinabi sa kanya na ito ay isang blokang badge. Hanggat mayroon ito, ang sino mang hindi 10 level sa itaas niya ay hindi makakagamit ng analytic skill sa kanya. Itinabi ng babaeng yon ang badge na yon at hiniling kay Lin Moyu na subukang gamitin muli ang analytic skill sa kanya. Ginamit muli ni Lin Moyu ang kanyang analytic skill at ang impormasyon ng assassin girl na yon ay bumungad sa kanyang harapan. Ang babae ay si Ningyi, isang level 19 shadow assassin. Biglang naramdaman ni Lin Moyu at Ningyi ang presensya ng 3 pang lalaki. Ang mga taong yon ay ang parehong lalaking may pana at magisya na nakilala ni Lin Moyu noong umaga, kasama ang isa pang shield user. Nakita na sila ng skeleton ni Lin Moyu. Iniisip nila ang paligid ni Lin Moyu at Ningyi. Sabi ni Ningyi, hindi pa ba sila tapos? Mid-rank skill scripture lang naman hawak ko Ilang araw na nila siyang hinahabol at hindi pa rin sila sumusuko. Sinabi ni Ningyi kay Lin Moyu na aalis na siya at hahanapin niya ito kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa susunod. Biglang lumipad ang isang palaso patungo kay Ningyi. Iniwasan ni Ningyi ang palasong iyon at tumama ito sa lupa. Mayroong ilang uri ng espiritual na pagsabog mula sa araw na iyon at isang pulang arrow mark ang lumitaw sa itaas ni Lin Moyu at Ningyi. Napangiti ang lalaking may pana dahil isa itong mark ang arrow. Sinabi ni Ningyi, ito ay isang problema ngayon. Naisip ni Lin Moyu na ang archer ay may mga skills sa anti-invisibility. Ang skills ito ay magagawang markahan ang target, na ginagawang madali silang matarget at hindi makapasok sa invisibility. Espesyal itong ginawa para kontrahin ang mga assassin at halimaw na may kapangyarihang hindi makita. Mukhang pinaghandaan sila. Dumating ang mage mula sa likuran at sinabi kay Lin Moyu na wala nang matatakbuhan. Sa pagkakataong ito, nasa puno ang lalaking may pana. Sinabi niya kay Lin Moyu na alam niya ito, si Lin Moyu at Ningyi ay isang koponan. Sinabi ng mga mage na ang isang kasuklem-suklam na mamamatay tao at isang malisyosong dark undead summoner ay isang magandang duo. Sinabi ni Ningyi sa kanila na si Lin Moyu ay hindi bahagi nito, bibigyan niya sila ng skill scripture.
at magkakahiwalay sila ng landas. Sinabi sa kanya ng lalaking may pana na ayos lang kung ginawa niya ito noong isang araw, ngunit ngayon ay pakiramdam nila ay mas ligtas na patayin na lang siya. Ang mga patay na tao ay hindi kailanman makapagsalita, at walang sino man ang makakaalam na mayroon silang mid-rank skill scripture. Sinabi ni Ningyi kay Lin Moyu na guguluhin niya ang mga ito. Sandali. Kaya tumakbo na lang siya. Iniisip ni Ningyi na level 10 pa lang si Lin Moyu, at hindi niya ito ma-highlight kasama niya para sa isang bagay na nagawa niya. Sinabi niya kay Lin Moyu na siya ay isang shadow assassin, at sa ilalim ng gabi ay kung saan siya sumasayaw, may mga paraan siya para makaalis dito. Tumingin si Lin Moyu sa kanya, at naisip na hindi siya tatakas sa araw kung talagang kaya niya. Halata naman na mas malakas sila, tapos smart na siya. Kaya nawala ang invisibility skill niya. Sinabihan siya ng lalaking may pana na itigil ang pagdaldal. Sinabi niya sa kanyang partido na huwag mag-aksaya ng anumang oras at kunin siya. Itinaas ng mage ang kanyang tungkod at sinabing hindi lang niya gusto ang buhay ni Ningyi ngayon. Gusto niyang patay na rin si Lin Moyu. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pag-iilaw. Naisip ng mage na ang skills sa pag-iilaw ay hindi lamang ginagamit upang magpapaliwanag. Itataboy nito ang dilim, pinapataas ang saklaw ng kanyang kakayahan. Ang pinakamahalagang bahagi ay magiging katapat ito ng invisibility skill ng assassin. Tinawag niya si Ningyi na magnanakaw, at sinabing siya ay mamatay na ngayon. Naghahanda si Ningyi na lumaban, sinasabing kailangan niyang ibigay ang lahat ngayon. Gayon din, silang tatlo ay naghahanda para salakayin sina Lin Moyu at Ningyi. Atake na sana ang tatlong lalaking yon. Ngunit tinawag ni Lin Moyu ang kanyang skeleton warrior. Nagalit ang mage na nagsasabing, sayang ang lakas, mga nakakadiring undead. Inatake ng magician si Lin Moyu gamit ang kanyang nagliliab na fireballs. Sinabing ito ang skills ng isang level 20 mids at pasasabugin niya si Lin Moyu. Hinawakan ni Ningyi ang kamay ni Lin Moyu, sinabihan siyang tumakbo. Biglang, nakita ni Ningyi na ang kanyang binti ay nakatali na ng espiritual na mga string. Nalilito siya kung kailan nangyari yon. 3 araw ang inilunsad ng lalaking may pana sa kanya, triple shot na may triple na pinsala. Nakita ni Ningyi ang mga araw na yun na paparating, kaya itinulak niya si Ningyi palayo para iligtas siya. Ngunit nabigla siya dahil tinulak niya si Lin Moyu patungo sa pag-atake ng fireball ng magician. Biglang lumitaw ang mga skeleton warrior sa harap at likod ni Ningyi. Ang isa ay huminto sa fireball at ang iba ay huminto sa mga araw. Ang isa pang skeleton warrior ay lumitaw sa harap ng gumagamit ng kalasad at sinipa siya. Lumipad ang taong kalasag na yon. Ang skeleton warrior na natama ng ball ang apoy ay walang anumang pinsala. Masyadong natakot ang mage na yon at sinabing, "Paano ito mangyayari?" Ang analytic skill ay nagpapakita na si Lin Moyu ay isang level 10 necromancer lang. Sinabihan niya ang skeleton warrior na yon na huwag lumapit sa kanya. Naisip ng magician na siya ay isang level 21 mage, habang si Lin Moyu ay isang level 10 lang. Bakit hindi niya nagawang patayin si Lin Moyu? Nagulat din ang ibang mga lalaki na nag-iisip, ano yun, walang epekto ang kanilang kakayahan sa summon na yon. Bakit ang isang summon ay may ganoong kataas na stats? Biglang lumitaw ang ilang uri ng asul na apoy sa itaas ng 3 sa mga lalaking yon. Lahat sila ay natakot nang makita ang isang hukbo ng undead skeleton warriors. Pinalibutan sila ng mga skeleton warriors na yon. Masyadong nagulat si Ningyi. Iniisip niya, yun ba talaga ang mga skeleton warrior na nakita ko dati? Sino sila? Pero bakit napakalakas nila? Level 10 ba talaga itong summon? Paano walang damage ang level 20 mage at archer skill sa kanila? Nang makita niya ang kanilang mga numero, naisip niya, hindi ba ito masyadong marami? Tumingin siya sa likod niya at nandoon si Lin Moyu. Binuksan ni Lin Moyu ang kanyang mga mata. May asul at berding apoy sa kanyang mga mata. Ginamit ni Lin Moyu ang kanyang skill, at lahat ng skeleton warrior ay inatake ang 3 lalaking yun. Sinalakay ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu ang maids. Ang magician ay bumuo ng magic barrier.
Ngunit ang level 10 Skeleton Warriors, attack ni Lin Muyu ay madaling nasira ang Magician's Barrier nang mabasag ang harang na yon. Ginamit ng Mage ang kanyang Flame Barrier para salakayin ang mga Skeleton Warriors na yon, ngunit ang kanyang atake sa apoy ay walang nagawa sa kanila. Pinatay ng mga Skeleton Warrior ni Lin Muyu ang Magician na yon sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay sa kanya. Ang Archer ay tumatakbo palayo doon nang makita niya ang Mage na namamatay. Hinahabol ng isang Skeleton Warrior ang Archer na yon. Iniisip ng Archer na ang kanyang Agility attribute ay halatang 1,000, kaya bakit hindi siya makalayo sa mga Skeleton na ito. Ngunit hindi niya alam na 1,500 ang liksi ng Skeleton Warriors ni Lin Muyu. Naisip ng Archer na imposibleng makatakas siya sa kabilang banda. Ang Shield Knight na yon ay gumagamit ng matinding defense skill para ipagtanggol ang sarili, at tumakas na gulat si Lin Muyu dahil hindi niya inaasahan na may matinding husay sa depensa ang Knight na yon. Ito ay isa sa mga pangunahing skills ng isang Knight para sa isang maikling panahon. Ang depensa ay magiging lubhang malakas. Ang isang level 29 na gumaganap ng skills ito ay magagawang makatiis sa mga pag-atake ng isang level 40 mage. Ang isang knight na may matinding depensa at isang knight na walang matinding depensa ay parang dalawang magkaibang profesyon. Iniisip ng knight na yun na bakit nakakatakot ang mga Skeleton Warriors na ito. Kung alam lang niya, hindi sana siya pumunta dito. Ang pagkawala ng kanyang buhay para sa isang intermediate skill scroll ay hindi katumbas ng halaga. Sinabihan ni Lin Muyu ang kanyang Skeleton Warrior na gumamit ng skill para pigilan ang Knight at Archer na yun sa pagtakbo. Lin Muyu, hindi mo sila papayagang makatakas dahil nakapatay ka na ng isa. Maaari mo rin linisin ang lahat ng mabuti Skeleton Warrior. Gamitin ang Berserk Strike skill. Ang Berserk Strike ay nagdudulot ng 200% ng sarili nitong lakas sa target. Nag-aapoy ang kanilang espada, at sinalakay ng Skeleton Warrior ang kabalyerong yun. Nagulat ang Knight dahil hindi niya alam na nakakagamit din pala sila ng skills. Alam ng Knight na yun na ang matinding depensa ay maaaring tumagal ng hanggang 1 minuto, ngunit kung mas matindi ang pag-atake, mas maikli ito. Siya ay halos nasa kanyang limitasyon. Sa wakas, bumagsak ang matinding defense skill ng Knight na yon at napalibutan siya ng mga Skeleton Warriors na yon. Naalala ni Lin Muyu na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na kung itatakda niya ang kanyang isip na gawin ang isang bagay, pagkatapos ay gawin ito at huwag mag-alinlangan. Nagulat si Ningyi dahil patay na silang lahat. Ngunit mas nagulat siya nang makitang hindi gumalaw kahit 1 pulgada si Lin Muyu para gawin ang lahat ng yon. Bumalik ang lahat ng Skeleton Warrior kay Lin Muyu. Alam ni Lin Muyu na kapag namatay ang isang professional, mahuhulog ang mga item sa kanilang storage space. Pumunta siya upang tingnan kung ano ang mayroon sila. Nakakuha siya ng bronze rank na Carmen Staff na maaaring tumaas ang spirit ng 20 at ang kapangyarihan ng mga skills sa mage ng 5%. Ngunit magagamit ito pagkatapos ng level 18. Nakakuha rin siya ng bronze rank na Battle Bow ni Carmen na maaaring tumaas ang liksi ng 20 at ang kapangyarihan ng bow at arrow skills ng 5. Available pagkatapos ng level 18. Nakakuha rin siya ng bronze rank na Carmen Shield na maaaring tumaas ang physique ng 20 at defense skills ng 5. Available pagkatapos ng level 18. At isang bronze rank na Carmen Sword na maaaring magpapataas ng lakas ng 1-0, stamina sa pamamagitan ng 1-0, at ang kapangyarihan ng mga skills sa magic attack sa pamamagitan ng 5. Magagamit pagkatapos ng level 18. Nang makita ni Ningyi ang mga bagay na yon, sinabi niya kay Lin Muyu na ito ang mga armas na nahulog sa dungeon ng Orsi Legion ng Carmen. Yun ay isang level 20 na dungeon sa labas ng Shanghai City. At silang tatlo ay malamang na madalas pumunta doon. Naisip ni Lin Muyu na ang 4 na equipment ito ay walang silbi. Maaari silang ibenta para sa ilang pera, kaya inilagay niya ang mga ito sa kanyang portable storage. Nakakuha din si Lin Muyu ng Primary Skill Scroll. Alam ni Lin Muyu na ito ay isang scroll na nagkakahalaga ng 1,000,000 gintong coins. Ito ay napakahalaga. Iniisip niya kung ibibenta ba niya ito o gamitin mula sa isang primary skill scroll. Ang isa ay makakakuha ng mga skills sa ibaba ng level 20.
At posible na makakuha ng mga nakuhang skills. Tinanong ni Ningyi si Lin Muyu kung nagkaroon na ba siya ng primary scroll. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang gamitin ito kahit na maaaring makakuha siya ng skills. Natutunan na niya may pagkakataon ding matuto ng mga bagong skills. Tinanong niya si Lin Muyu kung hindi niya ito ibibenta para sa pera. Ganun na ba siya kadesperado sa pera? Sinabi niya kay Lin Muyu na ito ay pangunahing scroll lamang ng skills. Hindi isang advanced at hindi ito gaanong mahalaga sa totoo lang. Naisip ni Lin Muyu na para kay Ningyi, ang 10,000 na ginto ay hindi gaanong mahalaga, parang hindi normal ang background niya. Tinanong siya ni Lin Muyu kung paano nila ito ginagamit at sinabi sa kanya ni Ningyi na simple lang ito, sabihin lang ang use habang hawak ang scroll. Si Lin Muyu habang hawak ang scroll ay nagsabi ng use ngunit walang nangyari. Si Ningyi habang tumatawa ay sinabi kay Lin Muyu na sinabi niya ito ng mahina, kailangan niyang sabihin ito ng mas malakas para gumana ito. Napagtanto ni Lin Muyu na niloloko niya siya. Para kay Lin Muyu na ito ay isang scroll na nangangailangan ng espiritual na enerhiya upang ma-activate. Itinurok ni Lin Muyu ang kanyang espiritual na enerhiya sa scroll na yon at nagsimula itong kumikinang. Naguguluhan si Ningyi kung paano niya nalaman kung paano gamitin ang scroll. Nakatanggap si Lin Muyu ng mensahe na nakakuha siya ng skills. Corpse explosion. Ang skills ito ay sumasabog sa mga bangkay at nagdudulot ng 10% na pinsala sa mga kaaway sa loob ng isang radius. Naisip ni Lin Muyu na nakakuha siya ng bagong skills, kaya ang scroll na ito ay hindi masama para sa isang necromancer. Ang mga bangkay ay naglalaman din ang buhay, at kahit na ang skills ito ay mukhang mahina, kung ito ay salik sa kanyang talento, ang radius nito ay tataas sa 10 metro pagkatapos na mapahusay. At hanggat ang isang bangkay ay sumabog, maaari itong magpalabas ng isang chain explosion mula sa mga bangkay ng mga namatay hanggang sa pagsabog. Ito ay isang hindi magagapi na skills sa Yi. Alam ni Lin Muyu na dahil sa kanyang talento, lahat ng kanyang kakayahan ay naging divine skills. Tinanong ni Ningyi si Lin Muyu kung may natutunan siyang bagong skills. At sumagot si Lin Muyu sa kanya nang tinanong ni Ningyi si Lin Muyu kung bakit hindi siya nagsasalita kung maganda ang boses niya. Tumingin si Lin Muyu kay Ningyi bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya, at kahit papuri sa kanya, binigyan ni Ningyi si Lin Muyu ng isang treasure box. Sa kahon na yon, mayroong isang intermediate skill scroll. Gamit ang scroll na yon, makakakuha ang isa ng mga skills sa pagitan ng level 40 at level 70, at posibleng makakuha ng mga nakuhang skills nang makita ni Lin Muyu ang scroll na yon. Naisip niya na ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ito ay 100 beses na mas mahal kaysa sa pangunahing skill scroll. Ito ay masyadong mahalaga. Tumingin si Lin Muyu kay Ningyi na nag-iisip, hindi ba siya hinabol dahil sa scroll at ngayon lang niya ito ipinamimigay. Umupo si Ningyi sa harap ng apoy at sinabi kay Lin Muyu na natuklasan niya ang isang nakatabong chest noong siya ay nasa dungeon ng Carmen sa Xiaohai City. Ang mga ganitong uri ng mga chest ay lilitaw ng random, at siya ay maswerteng nakatagpo. Ang isa nakuha niya ang intermediate skill scroll pagkatapos buksan ang chest, ngunit hindi niya alam na binabantayan siya ng mga bastardo na yon. Nais nilang agawin ito mula sa kanya, at kahit na ang scroll ay hindi gaanong mahalaga, paano niya ibibigay ang isang bagay na nahanap niya mismo? Kaya hinabol nila siya habang sinusubukan niyang tumakas. Pagkatapos tumakbo ng 2 araw mula sa Xiaohai City hanggang Shihai City, sila pa rin ay humahabol sa kanya. Tinanong siya ni Lin Muyu na muntik na siyang mamatay dahil sa scroll na yon. Sinabihan ni Ningyi si Lin Muyu na magpahinga kung nakatanggap siya ng critical na pinsala. Automatiko siyang ita-teleport palayo, pero nagpapasalamat pa rin siya kay Lin Muyu na kung hindi dahil sa kanya, nasaktan siya. Kumilos si Ningyi na parang natatakot. Sinabing masakit kapag nasaktan ang isa, kaya natatakot siyang masaktan. Naisip ni Lin Muyu na wala siyang pag-aalala. Iniisip ni Lin Muyu kung ang binibini ay isang miyembro ng isang malaking pamilya at may kayamanan na makapagliligtas sa kanya kung kinakailangan. Sinabi ni Ningyi kay Lin Muyu na ang intermediate skill scroll ay kanya na ngayon. Tinanong niya siya kung mayroon pa silang makakain. Sinabing nagugutom siya. Si Lin Muyu ay may kamote at hiningi niya yun sa kanya. Tinanong ni Ningyi si Lin Muyu kung narito siya upang pataasin ang kanyang mga level. Tumingin siya sa level niya
at naisip na wala pa siyang pinasukang university, kaya tinanong niya ito. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na nagpaplano siyang pumunta sa Sijing University. Habang kumakain ang kamote na yon, naisip ni Ning Yi na sa husay ni Lin Moyo. Dapat siyang makapasok sa alinmang universidad, napakadali lang niyang patayin ang isang ordinaryong level 10 at ang mga level 20 na professional. Kung hindi siya makapasok sa isang Sijing University, sa pangkalahatan ay walang sinuman ang makakapasok. Sinabi ni Ning Yi kay Lin Moyo na kung pupunta siya sa Sijing University, dapat niyang tandaan na magtungo sa kanilang Xiangxia Tower. Ang unang clear ay magbibigay sa kanya ng dobling mga gantimpala, kaya kailangan nilang mag-clear ng maraming mga palapag hanggat maaari. Sa kanyang unang pagsubok sa ganoong paraan, makakakuha siya ng maraming puntos. Sa Sijing, ang mga puntos ay katumbas ng mga gintong bariya, at mayroon din creation seminary sa Sijing. Kaya, kung kaya niya, dapat siyang pumunta doon matapos sabihin sa kanya ang lahat. Nakatulog si Ning Yi, si Lin Moyo ay nagninilay-nilay upang mabawi ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa sumunod na araw, nang magising siya, gutom na gutom si Ning Yi, tinanong niya si Lin Moyo kung mayroon pa siyang kamote, binigyan siya ni Lin Moyo ng ilang kamote. Ngunit hindi ito sapat para sa kanya, hiniling niya kay Lin Moyo na bigyan siya ng higit pa at sinabi na bilang malaking tao dito, dapat siyang maging bukas palad at ibigay sa kanya ang lahat. Sinabi sa kanya ni Lin Moyo na talagang wala na, ngumiti si Ning Yi at sinabi sa kanya na maniniwala siya sa kanya. Umalis si Ning Yi mula roon at pumunta si Lin Moyo sa mga bangkay ng mga taong yun. Gusto ni Lin Moyo na subukan ang kanyang bagong skills na nakuha niya. At dito na natatapos ang God Like Necromancer Chapter 3. At kung nagustuhan nyo ang ating video, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Shout out kay Mark Anthony of the Minagoles, Kenneth II, Good Game TV.